Hello for millennials! Ngayong araw tayo po ay magpe-perform ng cleft grafting po sa kakao. Marami po kasing namatay na mga newly grafted na kakao ang ginawa ng ating mga estudyante na ina-assess po natin sa Agricultural Crops Production NC2. Kaya upang hindi masayang ang rootstock na binili po natin, ito po ay ating pong aayusin para mabuhay upang maaari po nating ibenta or maaaring itanim po dito po sa school. Para mapadali po yung ating pag-perform ng cleft grafting, tinuruan ko na muna yung mga estudyante kung paano talaga yung actual na paggawa ng cleft grafting at kung paano mamili ng magandang klase ng sayon na gagamitin po natin for cleft grafting. Marami-rami po kasi yung kailangan po nating ayusin na cleft grafted cacao. Para matapos po natin yun sa oras, tinuruan ko na muna aking mga estudyante kung paano natin gagawin ang cleft grafting. Putulong tayo ng tabi ini, no? Tapos mahanap kita ng sayo na kung saan applicable na kasing size po niya. So, dito tabi kita, no? Putulong natin ini. Kung wala naman kita ng pamputol, pwede na ba nagibun arga ini ng pruning shear. Ang ganyan lang tabi. Kung wala ning pruning shear, kung bading knife lang. So, since po dito tabi kita nag-uyon, halos parehas po yung size ng dalawa. So, kakat po natin yun dun sa portion na parehas na po silang size. Tapos, ayan na po baga. Tapos, make sure na 20 cm lamang po ang haba po niya. Pag tanabing 20 cm sa kuya po, o sa akin, isang dangka lang po ang kanyang haba. So, puputulin po natin dito. Okay, so ganun po. Ngunyan na ang ninatang gigibuhon, kita tabi ay magibuning slit. Ang slit po, yung sugat sa gitna ng ating rootstock. So, dyan tabi sa pinakagitna, no? Lalagay lang natin yung ating baling knife sa pinakagitna. Tapos, gagawa lang po tayo ng sugat na 1 pulgada, no? Tapos, dahan-dahan lang po tayo bababa ng ating baling knife. Bababa, no? Ito pong tab natin, pang control lang natin to. Hindi natin basta siya ibibigla kasi baka masugatan tayo at magkaroon tayo ng sugat at tumugo po yun. So, take note, dahan-dahan lang para ka lang nagdidiin ng kaunti. Huwag masyadong biglaan kasi pag biglaan, baka kita po ay masugatan bata napakatalim ng ating baling knife niyan. So, 1 pulgada lamang, no? Meron tayong 1 pulgada na nagawa. So, ganyan po yung ating slit. And after a while, yung ating ginawa pong pinili po na sayon, nagawan po natin ito ng wedge. Yung wedge po dapat B-shape. 1 pulgada rin. Kung gaano kahaba yung slit natin, ganun dapat kahaba yung ating wedge. Sa paggawa ng wedge, sa kuya lang, sa akin rather, pinaka-tekniko, ginagawa ko lamang so pinaka-unang basic na tinuro sa kuya o sa akin, yung pinaka-unang part ng blade, dun po tayo magsisimula. Ayan. Tapos papadulasin lang po natin to. Tapos ganyan po yung magiging itsura. Tapos sa kabila naman, same manner po. Tapos ganun na po yung ating magiging wedge. Ano po? 1 pulgada po yan o 1 gurot sa Bicol, no? Para po ma-insert po natin dito. And after po natin itong magawa, ilalagay na po natin dito po sa ating slit. Okay. So, dapat saktong-sakto po yung ating pagkakalagay para hindi po siya basta-basta po magkakaroon ng problema. Ulitin ng konti para ayan. So, ayan na po. So, intact naman po siya, no? Doon po sa pinakababa. Ngayon, lalagyan po natin ito ng plastic para mabind natin ng maayos. Para itong part na to, mag-bind din po siya sa bawat isa. At mabuo po siya bilang panibagong halaman. So, kuha lang po tayo ng binding material na plastic. So, pagkatapos po niyan, kunin po natin to. Ganyan lang kahaba, okay na to. Maumpisa po tayo sa pinaka-bottom part. Lalagay lang tayo ng konting sobrang plastic para mamaya pang tali po natin. Make sure po na mahigpit na po yung ating pagkakabind, no? Kasi dito po nagsisimula yung successful na cleft grafting po natin. Dapat, kumbaga sa Bicol, silag na silag po yung plastic kasi mahigpit po yung pagkakatali po natin, no? Ayan. Tapos sa kabila naman, paikot-ikot lamang ang ating pagbabind. Huwag nating hayaan na malukot yung ating plastic kasi doon po tayo minsan nagkakaroon ng problema kasi lukot yung plastic kaya po ganoon. Take note lang natin po yun parate. And take note po, no, kung bakit natin ginagawa ang cleft grafting dahil
kumbaga po, ang isang halaman, hindi natin sigurado na maganda ang kanyang productive stage. Kung saan, hindi po natin alam kung ito ibubunga ng maayos o hindi. So dahil po yung ating sayo na pinagkunan po ay mother tree at namumunga na at may bunga na, so therefore, kung anong katangian po ng mother tree na pinagkunan po natin, ganun din po ang katangian po nito. Okay? So ganun po ha. Kaya importante ang cleft grafting. And syempre po, mas madali pong mamunga at mababa lamang yung ating mga puno, no? Ubusin lang natin doon sa may baba. Ayan. So, ganun man lang tabi. Then, itong pinaka-bottom part na iniwan natin kaninang hindi po nakatali, ay itatali na po natin ngayon para mahigpit na mahigpit po natin siyang magawa. Tapos, para malaman natin kung okay na po ang kanyang pagkakatali, pwede natin galaw-galawin dito, tapos pwede po natin bunot-bunutin para malaman natin. Okay po? Then, after po nyan, maglalagay po tayo ng ice cane dropper. Pwede kuha po tayo doon ng isang rootstock na merong ice cane dropper. Yung ice cane dropper po, para maiwasan na mabasa po yung ating sayon, tapos yung ating binding area. Kasi pag nabasa po to, automatically, mabubulok po yan. So, after 2 weeks to 3 weeks po, malalaman na po natin kung successful po ang ating cleft grafting. Kasi po, ito po ay meron na pong mga tumutubo. Take note po, ang kakao po ay meron pong active yung apical bud. Ito po ay apical bud. Ito po ay apical bud. Yan po ay apical bud. Ito naman po ay apical bud. Yan po ay apical bud. After 2 to 3 weeks po, mapapansin niyo po, may tumutubo na po dito sa ating apical bud. At pwede na po natin siyang tanggalin yung plastic. Ito pong nakalagay. Tapos, i-hardening po natin, lagyan natin ng abono bago natin ilipat. It takes 4 months bago natin to ilipat. Okay? Tapos, lagyan natin dito sa loob po ng plastic yung ating ginawa. Ganun lamang. So, ilalagay natin to sa medyo malilim po na lugar. Pwede po dito, na hindi po nabibilad para hindi po siya mabilad. At pag hindi naman po successful ang ating ginawa, tulad po nito, no, marami pong gumang mga estudyante. Yan po, ito po yung natutuyo. Take note lamang na importante na dapat yung sayo natin ay kulay brown na o matured na. Hindi dapat yung kulay green pa. Kasi ganitong nangyayari. Nawawala po yung sayon, namamatay. So, ganun po ha. Kaya dapat i-take note natin na dapat kung ano yung nakita nating demo ngayon, ganun din po yung ating gagawin sa actual ha. Matapos ko pong turuan ang aking mga estudyante kung paano mag-perform ng cleft grafting, isa-isa naman po silang nag-perform para sila po ay magkaroon ng learning. At kung meron po silang pagkakataon, maaari po nila itong i-apply sa kani-kanilang mga bahay. Tayo po ay nakapag-perform ng more or less 80 rootstock na inayos natin yung cleft grafting. Naway maging successful po yung ating pagkakagawa at mabuhay po lahat ng ito at upang meron po tayong maitatanim at maibibenta dito po sa school. Nilagyan po natin ang ice cane dropper yung bawat grafted cacao upang hindi po masyadong mabasa. Lalo na po ngayon, pabigla-bigla po yung ulan dito po sa Bicol at maaari pong ito'y atakihin po ng fungus. Kaya hanggat maaari, lagyan po natin ito ng ice candy wrapper at ilagay po sa shaded area upang hindi po ito matuyo. Maraming salamat po sa inyong oras. Mag-iingat po tayong lahat. Happy farming!